Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, natapos na natin yung Kitabus Sawm at yung Kitabut Tarawih. Kitabus Salatit Tarawih. So ngayon inshallah, yung Kitabul I'tikaf ng Sahih Al-Bukhari. Lahat naman lang ito, natalakay naman na natin mga nakaraan. Dire-review lang natin ito. Inshallah, kaya dinaanan natin itong chapter na ito. So inshallah, Babul I'tikaf fil Ashril Awakhir. Kabanata tungkol sa i'tikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan. Dahil ang i'tikaf, ito yung kumbaga pananatili sa masjid para gumawa ng mga gawaing pagsamba. Magbasa ng Quran, magsala. Yun ang i'tikaf. Hindi yung nandun ka sa masjid tapos nakababad ka naman sa cellphone, Mobile Legends. Hindi yun i'tikaf. Hindi yun i'tikaf. Mas okay pa nga yung nandun ka sa masjid, natutulog ka lang. Mas madalas kang matulog kaysa magbasa ng Quran. Mas okay pa yun eh. Yun talaga yung masama. Yung nakababad sa masjid kasi may libreng wifi. Ganyan yung mga nangyari ngayon eh. So, dapat ginugugol yun sa pagsamba. At pinaka nakilala ang gawain na ito sa huling 10 gabi ng Ramadan ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati araw, kumbaga araw at gabi. Ngayon yung pinakamainam na i'tikaf. Wala namang tukoy na oras o bilang ng mga araw sa i'tikaf. Pero pinakamahabang mga oras o pinakamahabang araw o gabi na magugugol ng tao rito, yun ang pinakamainam, insyaAllah. Pero ngayong i'tikaf, katulad sa talakay natin nung nakaraan, pwede itong gawin kahit sa ibang mga buwan, hindi lang Ramadan. Pwede. Meron pa, nandito nga yung hadith na nabanggit ko nung nakaraan, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-i'tikaf ng Shawwal. So ngayon, so dito, doon sa title, Babul I'tikaf fil Ashril Awakhir. I'tikaf sa huling 10 gabi o 10 araw ng Ramadan. Wala i'tikafi fil masajidi kulliha. At ang i'tikaf sa anumang masjid. So sa lahat ng masjid, anumang masjid pwedeng mag-i'tikaf. Pero syempre, ang masjid na tinutukoy dito, yung masjid na merong sala ng jamaa. Hindi yung masjid kasi na minsan merong bahay, merong pribadong masjid yung mga tao doon. Yung pamilya, meron silang masjid. Hindi yun ang tinutukoy dito. Tinutukoy dito yung masjid na merong jamaa. Hanggat maaari nga merong salatul jumu'ah. So doon, ang lugar na merong i'tikaf insyaAllah. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nag-i'tikaf sa huling 10 araw o 10 gabi ng Ramadan hanggang sa siya ay bawian ng buhay ni Allah. So ito yung pinakakilala na panahon na ginugugol niya yung oras niya sa i'tikaf. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Pagkatapos ito, yung kanyang mga asawa ay nag-i'tikaf na rin sa mga panahon na ito. Sa huling 10 araw ng Ramadan, alhamdulillah. Pero ngayong i'tikaf, hindi lang Ramadan. Pwede nga mag-i'tikaf kahit sa ibang mga araw, ibang buwan, insyaAllah. Ngayon sa i'tikaf, yung pinagbabawalan yung mag-i'tikaf na, ang ibig sabihin ng pinagbabawal, kumbaga, mapuputol yung kanyang i'tikaf kapag lumabas siya ng masjid para gumawa ng mga bagay na wala namang kinalaman sa kanyang pagsamba. Halimbawa, gusto mag-i'tikaf, tuloy-tuloy ilang araw. Kung uuwi ka ng bahay para lang kumuha ng pagkain o kumain, tapos babalik ka na ng masjid, may tuturing na tuloy-tuloy yung i'tikaf mo. Pero kung uwi ka ng bahay, tapos dun ka pa matutulog o kaya may kipagtalik ka pa sa asawa mo, maputol yung i'tikaf doon sa gawain niya. Pero hindi yun bawal. Hindi naman
bawal. Kumbaga, ang tao na puputol ng kanyang etikaf ay hindi nagkakasala. Hindi. Kasi nga etikaf naman talaga, sunnah. Sunnah siya na gawain. Mapuputol lang ang iyong etikaf, pero pwede mo naman ituloy eh. Pwede mo namang ituloy, inshallah walang problema. Kumbaga, hindi usapin sa etikaf yung pahabaan ng etikaf o ano paman. Kumbaga, ang usapin dito yung hanggat makatwiran para sa iyo na manatili na nasa kalagayan na ito, inshallah. Kasi pwedeng mangyayari, mag-etikaf ka sa gabi, nandun ka sa masjid kasi araw meron kang trabaho. So pwede naman. Kumbaga, puputol-putulin mo siya. Kasi kahit pagtatrabaho, bawal eh. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing bawal na kumbaga bawal na nagkakasala yung tao. Kumbaga, mapuputol yung kanyang etikaf kasi kapag ginawa niya, yun. Ngayon kung gano'n yung kalagayan ng tao, hindi niya maiwan yung kanyang trabaho, edi putol-putulin niya yung kanyang etikaf. Idugtong-dugtong na niya. Kaya balik-balikan niya yung etikaf. Tatrabaho siya sa araw. Tapos pag-uwi niya ng hapon, pahinga siya ng konti, kakain sa bahay, maghahapunan, tapos balik ng masjid, mag-etikaf. Kasi pwede ka rin naman matulog habang nag-etikaf eh. Pwede. Kung nandun ka sa masjid, Maghrib, Isya, basa ka lang ng basa ng Quran, magsasala ka ng sunnah. Kung merong lecture, makinig ka. Tapos pagkatapos ng Isya, matutulog ka na. Tapos gigising ka ng gabi, Qiyamul Lail. Diba? O tarawih pa pala, pagkatapos ng Isya. Pagkatapos doon, pahinga ka uli, matutulog ka. Gising ka sa gabi, tapos tulog ka uli bago magfajar. Pwede naman. Pwede, inshallah na. Putol-putulin yung etikaf at kumbaga ulit-ulitin o balik-balikan. Walang problema, inshallah. So dito, babu la yadkhulul baita illa lihajatin. Ang kabanata tungkol sa mu'takif na hindi nga siya dapat uuwi ng bahay liban na lang sa pangangailangan. So dito muli iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layudkhila alayya ra'sahu wa huwa fil masjid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw sa ibang mga araw, sa pangkaraniwang mga araw, nasa masjid siya pero yung ulo niya ay nandun sa kanyang bahay. Sige, ito yung napaliwanag ko na nung nakaraan. Yung bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung masjid. Yan, kwadrado. Andun yung bahay niya sa gilid. May pinto sa likod. Tapos may pinto sa loob ng masjid. So yung mga tao na may kailangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinag-utos sa kanila, dito sila kakatok sa pinto na nasa masjid. Dito, hindi doon sa likod. So yung dito yung sinasabi ni Aisha, pinapasok daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ulo niya. Kumbaga nakahiga siya o nakasandal. Tapos yung ulo niya nando sa loob ng pinto. Urajjiluhu. So habang nandun daw siya sa ganung pwesto, sinusuklayan daw ni Aisha yung kanyang buhok. Wakana, sinusuklayan at parang kumbaga minamasahe o nilalagyan ng langis yung kanyang buhok. Wakana la yadkhulul baita illa lihajatin idha kana mu'takifan. So ginagawa niya ito sa mga normal na araw. Pero kapag siya ay nasa etikaf, papasok lang talaga siya ng bahay para sa pangangailangan. Para sa pangangailangan. Kukuha ng pagkain o tubig, yun lang. Pero yung iba pa mga gawain, hindi na niya ginagawa. Katulad nung ginagawa niya na ito. So yung pinto niya nandun. Tapos ang pinto nga na yun, may din naman yun, may kortina. May kortina. Kasi iba pang mga ulat. Nakikita pa ni Aisha yung mga tao na nasa labas ng pinto na yun eh. Bawod sa masjid, meron na iulat na merong mga taga-Habasya. Nagpa-practice sila ng pagsisibat doon sa loob ng masjid. At nakikita sila ni Aisha mula doon sa bahay. Kasi nakabukas yung pinto, tapos nakababa lang yung kortina.
So ganun yung bahay nila. Ganun yung bahay nila, kaya yung nabanggit dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa masjid, pero naabot ni Aisha yung kanyang ulo. Kumbaga nakasandal o nakahiga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos yung ulo niya nandun na sa may pinto. Pero nga nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinara na yung ibang mga pinto. Ang natira na lang na pinto yung kay Abu Bakar radiyallahu anhu, hanggang sa sinara na talaga yon. At nung pinalakihan na yung Masjid an-Nabawi, nasakop na nga eh. Nasakop na yung mga bahay na nakapaligid sa masjid, kasi kahit yung ibang sahaba meron namang bahay din doon, nasakop na yon. At yung pinaglibingan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na syempre yun yung bahay din ni Aisha, kasi kung saan namatay yung propeta doon siya ililibing. Ang ginawa nila, kasi napasok siya sa masjid, di ba? Kasi nag-expand yung masjid. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng pader. Nilagyan nila ng pader para nasa labas pa rin ng masjid yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi naman naipasok sa loob ng masjid yung libingan niya. Nasa labas pa rin yun na may tuturing. Nasa labas. Ngayon, yung green na dome sa Masjid an-Nabawi, nilagyan lang yun ng bubong. Kasi pwedeng pipinsalain ng tao, di ba? Yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilagyan lang yun ng bubong. Pero hindi ibig sabihin na kumbaga pinasok sa loob ng masjid yung libingan niya, o nilagyan ng building sa ibabaw ng libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may ilang beses na nagtangka yung mga tao na pinsalain yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huhukayin talaga nila. Meron pa gumawa ng tunnel eh. Tunnel. Kaya yung ginawa doon ng mga sumunod na mga namahala, ultimo yung paligid na yun ng libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilagyan nila ng pader sa ilalim para hindi basta-bastang mahukay o ano pa mang gustong gawin ng mga tao doon sa bangkay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo naman yung mga Shia, nagalit kina Abu Bakar at Omar, kasi magkakatabi silang tatlo eh. Magkakatabi silang tatlo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Omar. Nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon siya nakalibing. Doon pa rin nakatira si Aisha. Doon pa rin. Kasi labas naman ng masjid yun, at gayon din, wala namang ano. Hindi katulad ng Kufar, di ba? Yung Kufar, daming pamahiin. Kung ano-ano. Pero wala naman talaga, kasi kahit ngayon, may mga nakatira nga sementeryo eh. Yung mga musoleo, ginawa nilang bahay. Tuwing araw ng mga patay, di ba, pinapakita sa mga balita. May nakita pa ako, may tindahan na siya doon sa musoleo. Talaga may community doon sa loob ng North Cemetery halimbawa. Merong pisonet, merong videoke, kumpleto sila eh. Ginawa nilang bahay. So, kumbaga walang problema na yung bahay mo may nakalibing doon na patay. So doon kaya Aisha walang problema. Tapos yung namatay tatay niya, si Abu Bakar, ganoon din, doon na nilibing. At nung namatay si Omar, doon na rin siya nilibing. Pero nga nung nilibing na doon si Omar, ginawa ni Aisha, naglagay siya ng kurtina doon na sa kwarto niya at mula doon sa mga libingan, dahil sa kanyang hiya kay Omar radiyallahu anhu. Kasi si Omar din naman niya maharam eh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asawa niya. Si Abu Bakar tatay niya. Si Omar din niya kaano-ano. Naglagay na siya ng kortina. Pero doon pa rin siya nakatira. Doon pa rin siya nakatira. Hanggang sa mamatay niya siya, doon na siya nakatira. Alhamdulillah. Maliit lang yung bahay niya eh. Ang ganito lang. Ganito lang yung bahay nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati iba pa niyang mga asawa. Ganun din, nakapaligid yun doon sa Masjid an-Nabawi. Tapos ganun lang din kalaki yung bahay nila. Tapos yung bahay nila nun, putik lang din yung sahig. Putik yung sahig. Di pa naman uso semento nun eh. Wala pa yung semento nun, hindi pa uso yung mga bato. Posible siguro yung mga medyo mayaman, gagawin nilang bato yung sahig nila. Lalatagan ng bato. Pwede. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung masjid, ganun din.
Yang ano talaga para sa akin, malaking kapintasan yung, di ba namamahala ka ng masjid. Napakalaking kapintasan yun na yung bahay mo mas maganda pa sa masjid. Kahit pa sabihin natin na sabihin na namamahala, di ba? Yan lang kasi yung perang pumasok sa masjid Kaya hindi pa mapaganda masyado yung masjid. Yan, ang tanong ngayon, ikaw ba matitiis mo? Yung bahay mo mas maganda kaysa sa masjid. Di ba? Pangalawang tanong, hindi mo pa pwedeng gamitin yung pera mo. Kasi di ba, may bahay mo, napapaganda mo Gamitin mo yung pera mo muna sa masjid. Kung ayaw mo magsadaka, pautangin mo yung masjid. Kung itong tao na ito mabuti, ilang milyong halaga ng pera yung dumaan sa kamay niya. Ba't di ba na siya maglaan ng, kung ayaw niya magsadaka mula sa hindi naman niya pera ng iba. Pautangin niya. Di ba? Pautangin niya masjid 1,000,000. Kalaunan, kapag meron ng papasok na pera uli, kung koleksyon, o di babayaran niya yun unti-unti. Kaso wala nga kasi kinaangkin niya lahat Kinakamkam niya lahat. So, para sa akin malaking kapintasan yun yung maganda yung bahay mo tapos yung masjid na pinamamahalaan mo bulok. Hindi marapat. Hindi marapat. So dito sa sumunod na bahagi, babul i'tikaf wa laylan. So nga i'tikaf sa gabi. So pwede kang mangyari ng i'tikaf sa gabi lang. Pwede naman araw o pwedeng araw at gabi. Meron ng ibang ginagawa nila, lalo na sa Saudi. Kaya nawawala minsan yung mga Saudi dun pag Ramadan. Ang ginagawa nila, nagli-live na sila, apply sila ng leave. Lalo na last 10 days, ando na yun sa Makkah, sa Madina. Nandun na sila. Doon na sila nakatira sa masjid mismo. Kasi kompleto naman dun Mashallah, punta ka dun sa sa Masjid an-Nabawi halimbawa o sa Masjidil Haram. Halimbawa iftar na. May iftar May pa-iftar dun. Sahur, merong sahur. May namimigay pa. Lakad-lakad ka lang konti dun. Maya-maya may masalubong ka. Namimigay kung ano-ano. Pili ka na lang ako sa mga gustong kumain. Oo, magsasawa ka dun Yung Zamzam, nandyan lang. Kasi yung tubig ng Zamzam, dinadala din nila ng Madina yun Hindi ko lang alam ngayon kung dati truck, may tubo na Dinadala din nila ng Madina yun, yung tubig ng Zamzam. Layo nun Mashallah, 400 kilometers na tubo. Sabagay, langis nga Langis, nagagawa nila ng paraan Mas mahirap patakbuhin sa tubo yun. Tubig lang. Nadadala nila yun. Kaya kahit wala kang baon punta ka ng Masjid an-Nabawi, Masjidul Haram para mag-i'tikaf. Pamasahe lang talaga dala mo. Okay na, mabuhay ka dun Minsan nga, kahit siguro wala kang pamasahe mamalimos ka. Sabay ka sa mga Sabay ka sa mga umuuwi, pauwi. Minsan nga diyan may Arabo mukhang hindi naman matuwid Mukhang makasalanan pa nga, di ba? Ahit yung balbas. Tapos yung tubang haba-haba sumasayad sa lupa. Minsan yun pa yung mapagbigay Yung pa yung matulungin, yung hindi mo asahan na natutulong. Tapos yung mga mahaba balbas, yung tuloy mandurugas. Hindi ba na talaga masabi yung tao na kailan siya gagawa ng matuwid. Malay mo yung mga tao na yun, di ba? Hindi man sila talaga matuwid tapos bandang huli. Yun pala magiging daan nila na yun pala magiging dahilan na papasok sila sa paraiso. Kasi pwede tutusin yun ni Allah tapos bibigyan ni Allah ng ng pinakamalaking gantimpala. Kumbaga pinakamalaking pwedeng ibigay na gantimpala. Inshallah. May mga taong ganun, hindi mo inaasahan na matuwid. So hindi sa i'tikaf sa gabi. So pwede nga, gabi lang. At dito, nabanggit dito yung hadith na iniulat ni Omar radiyallahu anhu. Annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tinanong daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram. Namanata daw siya noon pang panahon ng jahiliya. Na mag-i'tikaf daw siya sa Masjidil Haram. Hindi binanggit dito kung kailan ito nangyari na tinupad niya yung kanyang i'tikaf. Kung
Pero posible sa Madina na ito kasi yung fasting ng Ramadan, sa Madina na siya isinabatas So ibig sabihin, doon na rin nakasunod yung iba pang mga ahkam. Tarawih, etikaf, ano pa man. Posibleng nasa Madina na sila nito. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuparin mo ang iyong panata. Fa'ofi binadarik. Tuparin mo ang iyong panata. So, yung panata niya may kinalaman naman sa Islam kahit nung panahon pang hindi siya Muslim niya ginawa yung panata. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuparin mo inshallah. Ayun, kape pala natin. Tuparin mo ang iyong panata. Alhamdulillah. Sumunod, tapusin natin to siguro tong isang chapter lang na ito Babul Akhiba fil Masjid. Yung kabanata tungkol sa mga tent, yung mga khiba, tent sa masjid. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an ya'taqifa. Falamman sarafa ila al-makan alladhi arada an ya'taqifa fihi, ida akhibatun. Gusto daw niyang mag-i'tikaf. Tapos nung pumasok na siya doon sa masjid, pupwesto na siya sana doon sa, kasi usually mga nag-i'tikaf, di ba pipili ka naman ng pwesto mo doon na usually pipiliin mo doon yung sulok para hindi ka maistorbo o hindi ka makikita ng ibang tao. Ganun. Kaya ibang mga scholar, pag nag-i'tikaf sila, mag-i'tikaf sila doon sa ibang masjid, hindi doon sa masjid nila. Kasi gusto nila mag-i'tikaf doon sa lugar na hindi sila kilala. Kasi pag nandun sila nag-i'tikaf sa lugar na kilala sila, kada daan ng tao, mapapansin siya, ikaw pala yan, pwede magtanong, ganito, ganyan, ano pa man. Hindi naman sa ayaw nila natatanungin sila, pero syempre, para maginhawa din yung kalagayan nila. So, pupunta sila sa ibang lugar. Pero dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dun pa rin to sa Masjid an-Nabawi. Pupwesto na sana siya. Pero nakita niya, may mga tent doon sa pupwestuhan niya. Khiba'u Aisha, wa khiba'u Hafsa, wa khiba' Zainab. So yung tatlong asawa niya nandun din. Si Aisha, si Hafsa, tsaka si Zainab. Si Aisha, anak ni Abu Bakar. Si Hafsa, anak ni Omar. At si Zainab, ito yung, sino bang tatay ni Zainab? Si ito. Tatay ni Zainab, Jahash pala. Zainab bint Jahash. Yung tatay niya, hindi yata nag-Muslim Pero itong si Aisha tsaka si Hafsa, anak ni na Abu Bakar at Omar. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albirra taquluna bihinna. So sabi niya, ito ba yung sinasabi ninyo na kabanalan? Thumman sarafa falam ya'takif. At hindi na siya nag-i'tikaf nung araw na yun. Takafa ashran min Shawwal. Pero nag-i'tikaf na lang siya sa 10 nag-i'tikaf na lang siya sa buwan ng Shawwal. Hindi ko maintindihan pa kung bakit, hindi ko pa makita yung paliwanag dito kung bakit ganito yung pagkakasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siguro nakapag-i'tikaf na rin siya, tapos nung gusto na niya mag-i'tikaf, nakita niya pati mga asawa niya nandun na rin. So hindi na siya nag-i'tikaf. Nag-i'tikaf na lang siya sa ibang araw, sa Shawwal. Pero yung aral dito, hindi ko alam eksakto bakit kung ano yung mga nangyari dito. Bakit hindi na siya nag-i'tikaf? O baka ayaw niya rin na naistorbo siya ng mga asawa niya. Nag-i'tikaf siya tapos nandun silang lahat. Nakapaligid din sa kanya kaya hindi na siya nag-i'tikaf. Pero ang aral dito, sa pwedeng ganito, pwedeng maglagay ng tent ayon nga doon sa pangalan ng chapter. Pwede ka maglagay ng tent, lalo na babae. Lalagay siya ng tent doon para meron siyang privacy, inshallah. So pwede. Siyempre, aral din makukuha natin dito. Pwedeng mag-i'tikaf sa ibang buwan. So dito nga, nag-i'tikaf siya ng 10 araw ng Shawwal. Hindi na binanggit kung unang 10 araw, gitna o panghuli na 10 araw. Basta 10 araw na, sunod-sunod siya, nag-i'tikaf sa Shawwal. Sumunod na hadith, Bab hal yakhruju al-mu'takif li hawaijihi ila babil masjid. Pwede bang lumabas yung nag-i'tikaf hanggang sa gate, yung gate ng masjid o pinto ng masjid para sa pangangailangan. Ibig sabihin dito, pwede ba niyang gawin yon na hindi mapuputol yung kanyang i'tikaf?
Pwede ba? So dito, inulat ni Safiya, ito na Safiya yung anak ni Huyay bin Akhtab, yung isa sa mga Hudyo. Yung doon sa Omar series, yung panahon ng Qurayda. Tsaka iba pang mga eksena doon. Yung laging nakaitim tapos nakikipagsabuatan sa iba pang mga Hudyo. Ito yung si Huyay. Yung anak ni Safiya nag-Muslim. Napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid. Dinalaw daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid. So ito yung aral uli ito. So pwede kang dalawin. Yung asawa mo halimbawa, pwede kang dadalaw sila sa iyo, may dalang pagkain, pwede. O may sasabihin lang, penging pera, dyan na yung JNT. COD. So, pwede naman, inshallah. Ibig sabihin dito, hindi ito makakaputol ng etikaf. Fil ashr al-awakir min Ramadan. So nangyari ito sa huling 10 araw ng Ramadan. Fatahaddathtu endahu sa'atan o sa'atun. Nakipag-usap daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa loob ng masjid ng ilang mga isang oras ganun o ilang sandali. Thumma fatahaddathat pala talaga. Fatahaddathat endahu sa'atan. Nakipag-usap daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ilang sandali. Thumma qamat tankalibu at tumayo na si Safiya para lumabas ng masjid. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaklibuha. Tumayo din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ihatid siya sa labas ng masjid. Hatta ida balagat babal masjid enda babin Ummi Salama. At nang nakarating na raw sila doon sa, di ba nga yung mga bahay nakapaligid sa sa Masjid an-Nabawi. Tapos meron siyang mga pinto din talaga na palabas. So nung napadaan na sila malapit sa pinto ni Salama, na isa pa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin malapit na sila palabas. Marra rajulani minal ansar. Nung nandun na sila banda, nadaanan daw sila ng dalawang lalaki na kabilang sa Ansar, fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At bumati sila ng salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung dalawang Ansar. Palabas silang dalawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Safiya. At yung dalawang Ansar papasok. At tagsalam sa kanila yung dalawa. Nung nagkasalubong na sila, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, sandali lang. Tinawag niya yung dalawa. Innama hiya Safiyatu bint Huyay. Ang kasama ko na ito ay si Safiya na anak ni Huyay. So ibig niyang sabihin dito, ang kasama ko na ito, si Safiya na asawa ko. Kumbaga nilinaw niya dun sa mga sahaba na yung kasama niyang babae asawa niya, hindi kulasisi hindi kung sino-sino lang. Faqala, sabi ng dalawa, subhanallah. Kumbaga humingi sila ng paumanhin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya Rasulullah. Wakabura alayhima. At kumbaga parang nahiya nga sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka iniisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga nag-iisip sila ng hindi maganda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually so pwedeng nangyari talaga. Nangyari talaga na yung dalawang nasalubong nilang Ansar. Nagdududa, sino ba tong kasama na naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So pwedeng gano'n. Kasi pwede naman normal Naintriga sila at nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kasama ko, asawa ko, sabi niya. So nung kumbaga yung dalawa, kumbaga nahiya sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yablugu minal insani mablagad dam.
Tunay na si Satanas ay umiikot-ikot o nakakarating sa katawan ng tao, katulad ng kung paanong umiikot-ikot o nakakarating sa katawan ng tao ang dugo. Wa inni khashitu an yakdifa fi kulubikuma shay'an. Tatatakot ako na baka si Satanas ay maglalagay sa inyong mga puso ng anuman. Yung pagdududa, kumbaga, o intriga. Pupunta magbubulong sa kanila Satanas. O may kasama na naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan gano'n naman minsan minamaliit lang natin yung mga ganong bagay, di ba? Pero ano yun, bulong na rin talaga yun ni Satanas. Magsisimula siya sa maliit. Bawa, di ba? Huwag mo na kayo bigay yung sukling piso. COD, may sukling piso. Huwag mo na kayo bigay yung sukli. Gaganon yun. Hanggang sa palaki yun. Oh, kahapon nakalusot yung piso mo. Ngayon try mo yung 5 piso. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Siyempre, eto dalil dito ng yung kumbaga, ito yung sinasabi ng mga scholar na nagiging dahilan na nagiging mahina yung impluwensya ni Satanas kapag yung tao nagpa-fasting. Kasi nga si Satanas, nandun na sa loob ng katawan din ng tao At ang pagkakasabi na, di ba natalakay na natin to doon sa umpisa na hadith, ginagapos daw si Satanas o kinakadena. Maaring yung kahulugan nun hindi literal. Nakakadena siya kasi hindi nagiging malakas yung kanyang impluwensya sa tao. Kasi yung tao, dahil mahina siya, hindi siya basta-bastang nabubulungan ni Satanas na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan na parang dugo o katulad ng kanyang dugo. Sa pangalawang aral dito, sige nga, pwede mong linawin yung mga bagay-bagay na pwedeng pagdududahan ng tao. Pwede mong linawin. Kaya doon sa GC natin, di ba? Nilinaw ko, may pera ako kaya ako nagka-solar. Hindi ko kinurakot yung yung collection natin. Ganon. Wala naman siguro nag-iisip ng ganon, pero importante yung yung transparency. Yung transparency. Ayaw niya yung magpapaliwanag siya nasan yung pera. Guilty. Guilty kasi. Ilang taon niya nang ginagawa yan. Guilty. Ayaw niya yung nagpapaliwanag siya kung nasan ang pera. Siyempre, panghuling aral, ito na nga yung title nung chapter. So, pwede kang lumabas ng masjid o hanggang sa may gate ng masjid kung may kailangan kang gawin na hindi mapuputol ang iyong etikaf. Pero ganyan nga, katulad ng binanggit ko kanina, kung kailangan mo talagang putulin yung etikaf, pwede naman Kasi wala naman ngang limit yung etikaf. Lalabas ka, kakain ka. Lalabas ka, magtatrabaho. Tapos balik ka na lang mamaya-maya. Tuloy mo yung etikaf. Pwedeng-pwede, inshallah. Ngayon, huling hadith, inshallah, babul etikafi fil ashri al-awsat min Ramadan. Kabanata tungkol sa etikaf sa gitnang 10 araw ng Ramadan. Actually, ito yung may kinalaman din hadith na inatalakay natin, di ba? Yung Laylatul Qadar, inapanaginipan ng mga sahaba na umulan. Nag-etikaf sila nun sa ika-20. Gitnang 10 gabi ng Ramadan. Nag-etikaf sila nun. Kasama na nila nun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, dagdag na batayan doon. Inulat ito ni Abu Hurairah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana 10 ayyam. Sa buong Ramadan daw ay nag-etikaf siya ng 10 araw. Falamma kana al-amul ladhi kubida fihi etikafa 20 yawman. Pero dun daw sa taon na namatay siya, nag-etikaf siya ng 20 days. Ibig sabihin, kadalasan, nag-etikaf siya ng 10 days, last 10 days. Pero ito, nag-etikaf siya ng 20 days. Ibig sabihin, pati yung 11 hanggang 20, nag-etikaf na rin siya dito. Kaya nga yung hadith, yung ipinakita daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Laylatul Qadar, pero nakalimutan niya eksakto kung kailan. Pero may palatandaan. Yung nagsujud sila sa tubig at putik. Na ibig sabihin uulan sa gabi na yon. Posibleng nangyari pala yon kung ito yung pagbabatayan natin. Huling Ramadan na rin yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ilang buwan na lang ay namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So ito yung dulo ng Kitab al-I'tikaf. Alhamdulillah, ng Sahih al-Bukhari. So bukas, tuloy na natin iba nating mga subject, inshallah. So bukas, ano ba bukas? Thursday. So, sira na. Babalik natin pagtalakay sa sira. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.